sapagkat ito na ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang susuguin ng Espiritu Santong mga aliw. Makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo kung kayo ay magulumihanan, sapagkat kailangan ito'y maganap, datapot hindi pa ang wakas. Si Abraham, tinawag siyang Abraham. Dati siyang Abram, pero tinawag siyang Abraham. O di ba mga kababayan? Yan yung mga lingkod ng Diyos. Ang sino man ang sasabi na siya ay nasa tunay na pananampalataya, dapat alam niya kung sino siya sa harap ng Diyos. Ay isang magandang tanghali po muli mga kababayan sa pagpapatuloy pa rin ng ating usapin sa umagang ito. Pag-aaral ng isang makalangit na pag-aaral. Ayan. Kung ang isang nakikinig ay may pananampalataya at bukas sa kanya yung espiritual na pag-iisip, maintindihan niya yung salita ko eh. Maintindihan niya. May pananampalataya yung isang tao at may bukas na kaisipan espiritual sa kanya at sa kanyang puso. Ano man ang sabihin mo, espiritual, saglit lang, ay maintindihan niya agad. Ganyan po mga kababayan. Ang ating karugtong sa topic nito mga kababayan ay yung pangalan. Pangalan pangkalangitan. Katulad ni Pablo. Si Pablo, nung tawagin siya ng Diyos, tinawag siyang Saulo. Saulo. Si Abraham. Si Abraham po, ang dati niyang pangalan ay Abram. Abram siya. Ngayon, nung tawagin siya ng Diyos, ginawa siyang Abraham. O di ba mga kababayan? Ang Sarah, si Sarah, na kanyang asawa, ang dati niyang pangalan ay Sarai. Sarai siya. Sarai. Nung tinawag siya ng Diyos, yung Sarai ginawang Sarah. Ganon din dun sa mga apostolong dakilang Kristo at sa mga ibang mga propeta. Si Jacob mga kababayan, nung tinawag, ay ang kanyang pangalan, Jacob. Pero nung tawagin siya ng Diyos, tinawag siyang Israel. Yan. Ganyan po si Jacob. Yan. Basa tayo ng kasulatan. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Ayan. Hindi na Jacob ang iyong pangalan sabi, kundi ikaw ay tatawaging Israel. Ayan. Ang ganda po ng istorya eh. Ang ganda ng istorya. Kasi, ang mga tunay na lingkod po, mga kababayan, ay tinatawag ng Diyos sa isang makalangit na pangalan. Lahat tayo may mga pangalan sa laman, material, bigayan ng ating mga magulang. Di ba mga kababayan? Ang hindi natin alam na ang ating mga pagka-espiritu ay may mga pangalan din na ibinibigay ang Diyos. At yan ay nangyayari lang kung ikaw ay nasa pananampalataya na. O tingnan mo si Jacob, di ba? Hindi na magiging Jacob ang iyong pangalan, kundi ikaw ay tatawaging Israel. Si Abraham, tinawag siyang Abraham. Dati siyang Abram, pero tinawag siyang Abraham. O di ba mga kababayan? Yan yung mga lingkod ng Diyos. Ang sino man ang sasabi na siya ay nasa tunay na pananampalataya, dapat alam niya kung sino siya sa harap ng Diyos. Dapat alam niya ang kanyang pangalan na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. May pangalan ka, bibigyan ka ng Diyos ng pangalan. At yan ay nakasulat yan. Basahin natin mga kababayan sa Isaiah 56:5. Pakinggan po natin. Sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan
na hindi mapaparam. Sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Yan ang sabi ng Ama. Doon yun sa mga tunay na mananampalataya. Isang talata pa sa aklat ng Apokalipsis. Basahin po natin. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakalam, sabi ng dakilang Kristo, kundi yaong tumatanggap. O diba? Ang ganda po ng istorya. Sino ang nakakaalam ng talatang ito sa panahon ito? Kaya nga lagi kong sinasabi sa video ko na kung sino man sa inyo ang nagsasabing kayo nasa katotohanan, anong pangalan ang itinawag sa iyo ng Diyos? Lahat ng lingkod ng Diyos sa panahon ito ay tinatawag ng ating Ama sa kanyang pangalan pangkalangitan. Kung wala pa sa iyo ang pangalan ng kalangitan, kung hindi ka pa napagkalooban, nasaan ka kaya? Yan ang aking katanungan, mga kababayan. Kaya nga, kung nabasa ninyo ang aklat ng Mateo sa unang talata ng mga sulat ni Apostol Mateo, ang sabi, kung paano sa langit, ay gayon din naman dito sa lupa. Ang mga anghel sa kalangitan, may mga pangalan. Ang mga tao sa lupa, may mga pangalan din. Kung sa panahon ito, ay nasumpungan mo na ang katotohanan ng pananampalataya, tatawagin ka na ng Diyos sa iyong pangalan, pangkalangitan. Di ba, mga kababayan? Ganyan po. Huwag tayong masyadong pakalabis ng estimate, mga kababayan, sa kakayahan ng isang tao. Hindi maganda yun. Baka umaya, hindi mo mapapansin, lumagpas ka na sa langit. Di ba? Sa tamang daan lang tayo. Tamang level. May nakikita pa nga ako, hindi sinasadya na napadaan sa wall ko yung isang channel. Bata pa yung sasalita. Di ba? Grabe kong pumupok, grabe kong pumalo. Hala, turo doon, turo dito. Pukpok sa pulpito. Akala ko napasag yung pulpito, mga kababayan. Sayang yung kadadaldal ninyo dyan sa harapan ng camera. Pagkatapos, ni ikaw mismo ay hindi mo kilala yung sarili kung sino ka sa harapan ng Diyos. Sayang. Alamin muna ninyo, mga kapatid. Hanggang dito lamang po at magandang tanghali po muli. Binabati ko ang lahat ng mga mananampalataya, mga bautismado sa bayan ng Pangasinan, sa kabuuan ng mananampalataya sa Dingalan, Aurora, Dinadyawan, Baler, dyan sa may parting Montalban, sa lahat ng mananampalataya, Gabaldon, Ibesiha, sa lahat ng mga tumanggap na bautismo. Bumabati po ako sa magandang tanghali muli. Sana ay muli tayo magkikita-kita at higit sa lahat, huwag ninyong alisin sa inyong puso ang pananampalataya na nakatanim. Kundi sana isipin natin minsan ang pagliligtas ng Diyos sa ating mga kaluluwa at pagka-espiritu ay minsanan lang. At hindi ipinagkalob sa napakarami, kundi ipinagkalob ang langit sa mumunting mananampalataya. Hindi tayo nagpaparami. Hanggang dito lamang po. Magandang hapon po muli sa bawat isa.